National po ba kayo? Ma'am, dadating din po ba si Sir Chris? Dadating din po ba si Sir Chris? Nakapasok po sa loob ng compound ang mga otoridad. Ayon po sa ating mga nakausap, sila po ay naghahain ngayon ng search warrant hinggil po doon sa mga luxury cars. Wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. Huwag tayong mangamba dahil mahuhuli naman po natin saan man po yan itinatago, kung itinatago man. Kaya lang naniniwala naman ako na yan ay makikita natin. No? Kaya muli, ini-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Ilang beses kayo nag-bid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You po. do not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you. Answer. So you didn't divest totally. You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Anyway, can I give my opening statement Okay. before I... Go ahead. I'll just my next round of questions later para to give way to our pro tempore. Ikaw na. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before that, marami nagre-request kasi I lost track of those contractors present here today.
Comsec, can you please mention who are those contractors present here today? Merong wawaw dyan. Mr. Chair, point of information with the indulgence of the SP Pro Temp while we're waiting for the visuals. Pinag-uusapan kasi just now, no, na yung claim na nag-divest sa kumpanya ang pamilyang Diskaya, who by the way, pinangalanan ng Philippine Center for Investigative Journalism na King and Queen of Flood Control Projects dahil sa kanilang extravagant lifestyle. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Yun na nga po, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So, they are still connected to those companies, Mr. Chair and SP Pro Temp. Bukod pa po sa idadagdag ko pang information mamaya, kaugnay ng interpellation ni Minority Leader, na hindi totoong nag-divest, at kung nag-divest man allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon vis-a-vis, for example, the Securities and Exchange Commission. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Noted, Senator Risa. Maybe Proceed. we can ask the Comsec to mention those Comsec, contractors present here today. Can you repeat the names of the listed contractors present today? Yes, Your Honor. Mr. Alex Abelido, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara Rowena Diskaya, President, Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. Ms. Maria Roma Angeline Rimando, Owner Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan Kirante, Owner Proprietor, QM Builders. Mr. Ernie Bagao, Owner Proprietor, EGB Construction Corporation. Mr. Eumir S. Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders, Inc. Mr. Lawrence Lubiano, President, Centerways Construction and Development, Inc. Ms. Aderma Angeli Alcazar, President and CEO of Sunwest, Inc. Edgar S. Acosta, represented by Mr. Edsel Marbella. Mr. Wilfredo Natividad, Owner General Manager, 888 Construction and Supply, Inc. Mr. Romeo Miranda, President, AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Mr. Alan Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. Ms. Marjorie Samidan, President, MG Samidan Construction. Mr. Luisito Tiki, President, LRTK Builders, Inc. Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services, Your Honor. Thank you. Proceed, Senator Jinggoy. Thank you. I'll just read my opening statement first before I question our resource persons. Okay, thank you, Mr. Chair. Today, we once again tackle the issue that cuts to the core of public service: corruption in government infrastructure projects. Billions of pesos have been allocated for flood control and drainage programs intended to protect lives, properties, and livelihoods from the devastating effects of typhoons and flooding. Yet, allegations of padded contracts, ghost projects, and substandard implementation now cast doubt on whether these funds truly serve their purpose. Mr. Chair, please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero ni minsan, hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso, kundi ang kaparusahan. At sa huli, ay napatunayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gustong managot. At kung pwede, lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability.
Kung wala kayong kasalanan, magsabi kayo ng totoo dahil kung hindi, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan. Mr. Chair, if I may continue. Madam Tapos na Diskaya. yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. O sige, The news pagbibigyan report. kita. Madam Diskaya, Sarah, it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't Mahigit have the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400, ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Ang Where marami where na. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong 9 na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now.
You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is Sham? just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Sham. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Rimando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since 2022. up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Yes, Mr. Napanalunan niyo 'yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record. Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung Sham na calling cards, nung Sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Sham na calling cards nung Sham na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So dapat po mas alam po both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair, at SP Pro Thank you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General contractor. Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss I
I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara, He's one of our employees. oh, dami. Waymaker, sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers, saka yun nga pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on behalf of the DE ng Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Okay, I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay, okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to continue with your 5 minutes. Thank you. Will do. Thank you, Mr. Tinatapos Chair. mo na ba ako, Chair? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po.
Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls-Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga... Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, ko na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo That maglokohan will be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just linawin na yung pangalan. Senator Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, Si- just the 2 names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Freebell Enterprises Ha? and Freebell Enterprises Freebell. and yung isa Auto Art. Auto Art. Yes po. Okay. Thank you. Sen Risa, sorry kasi nalagpasan ko si Senator Bato pala. Kung gayon, Mr. Chair, I will wait. Pero kung gayon, Tapos- ma-follow up ko lang ngayon yung naitanong ko kay DPWH bago po Kasi let me go there kasi si Secretary Bonoan just resigned and his resignation was accepted by President. Gusto ka nga naming tanungin, Secretary, total kare-resign mo lang naman kahapon. Gusto mo pa bang ikaw ang sasagot o you would like to beg off and allow somebody or have you deputized an official with you today na siya nang magsasalita in your behalf para kung gusto mo nang mag-beg off, it's up to you. Yes, Your Honor. Thank you very much for giving me this opportunity, Your Honor. Your Honor, I just want to make a manifestation that on account of the subpoena ad testificandum that I was served for this hearing, I just wish to make that on record that the President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted my resignation as Secretary of Public Works and Highways on effective today, September 1, 2025. So what is your pleasure, sir? In view today? of this circumstance, Your Honor, that effective today, September 1, and since I am no longer the Secretary of Public Works and Highways and I don't have the official capacity to represent the department, that I may be excused on the proceedings at this point in time, Your Honor. We can do that, Mr. Mr. Chair. Secretary, and we will thank you for having raised our inquiry today. But we expect that you have, before you finally exited from the public office, I think you have deputized somebody who will represent the entire department for questioning before this inquiry today. Have you done that? Your Honor, the people that had been invited from the department are all here, Your Honor. Okay. Mr. Chair? Yes, Senator Risa.
Mr. Chair, bagamat gaya ng sinabi ng Chair at ni former Secretary na tanggap na ang kanilang pagbibitiw, however, I would still like to appeal at least dun sa institutional memory ni dating Secretary Bonoan. Kahit dun lang po sa naitanong ko na po sa kanila kanina, if I may, Mr. Chair and the good former Secretary, kahit yun lang ba dun sa tanong na nasisilip na po ba ng department kung may practice po ang mga diskaya sa kanilang mga kumpanya na pinapahiram or pinaparent out yung mga lisensyang hawak nila. Kaya nakapaggagawa di umano ng daang-daang mga proyekto at any one time, particular po sa flood control. Nangyayari po ba yon, former Secretary Bonoan? If I may, but this is already an official, Your Honor. I understand, Mr. Chair. The issuance of a contract is based on a bidding process, and the process involves the pre-qualification of contractors, and the pre-qualification of contractors is just based on the documents that they have to submit, their contract accreditation, license, whether they are they have a license for A, AA, AAA, and things like this, depending on the project that they're going to implement. And then they have to submit the list of equipment that they're going to use into that project, whether it is owned or leased, Your Honor. And then the other document that they have to submit is actually their net contracting capacity. And this is based on a certification coming from the Bureau of Internal Revenue, Your Honor. So these are the three documents that we use in assessing actually all those are entitled to participate, Your Honor. But Mr. Chair, pagkatapos nyo ma-ascertain na base sa tatlong dokumentong yon, may capacity nga po sila. Did it ever occur to the department before na baka pinaparent out nila or pinapahiram nila yung mga lisensya nila? Naisip po ba yon ng department dati? At sinimulan na po bang tignan o investigahan po iyon, Mr. Yes, Chair? Your Honor, we take into a look actually the capacity and capability of the contractor. Now, in the field, there are certain components of the projects that may be locally implemented. But again, Your Honor, at the end of the day, it will still be the responsibility of the contracting party. So, Mr. Chair, posible po locally, Yes. at least locally, na may mga parte ng proyekto Yes. na para doon pinapagamit ng Diskaya companies yung kontrata o lisensya nila para ibang construction company kahit locally ang gumagawa. It might be, Your Honor.